Sukatin ko lang si sir. Ano bang height ni sir? 5'5 ako sir eh. 5'5", 64 inches. Eh, gaano ba kataas to? Eh, yung bang garahe mo, kakasya ba to? Pumesto ka nga dyan, oh, kung gaano kalaki ngayon yung crosswind mo. Pakita mo nga si sir, oh. Oh, bagay na bagay, ah. Pag pumarada kayo sa SM, makita yung ganyan yung naka-max tapos naka-disc brake. Guwapo. Pero SM labas ka lang. SM lang. Bakit ganito to? Bakit nasunog? Ano ba nangyari dito sa Innova mo? Yung pagkagaling namin probinsya po, nung umuwi na ako. Oo. Saan probinsya? Mindanao? Ilocos po, Ilocos. An sa Ilocos? Abra po, Abra. Ah, malayo-layo nga. O ano, nung umuwi ka na, Doon ko lang naramdaman na na parang bumitaw siya nung nag-reverse na ako. bumitaw sa reverse. Parang maldag. Okay. Tapos, Yun, yung kinabukasan, dinala ko na sa yung mga nag-i-scan, ganun. scan. O, Pero ano, maganda pa naman tumakbo. Pag nag-reverse or drive lang ako, may kaldag. may kaldag na. Nakakatakbo pa, matulin pa eh. Nung dinala ko doon, ay nila nire-rev nila ng sagad-sagad. Oo. Tapos siguro nung pag-uwi ko na, doon ko naramdaman na parang humina na. Kahit na hindi ito naka-engage sa drive, pag nire-rev mo, umiikot to eh. Kasi nakakabit to sa, sa torque converter eh. Nakadrive pa nga nung nire-rev eh. Di kahit naka-neutral to, nakakabit ito sa torque converter, umiikot ito. Kahit sabihin mo naka-neutral ka, umiikot ito. Kaya kung may problema na itong clutch drum na to, kahit naka-neutral ka, talagang masusunog yan, masisira pa lalo yan. Kaya nga ina-avoid natin kapag nasa traffic kayo, huwag kayong mag-neutral eh. Kasi kung nakapreno ka naman, nakahinto ito. So ngayon, anong nangyari? Bakit nasunog? Inuwi mo pa dito sa Manila? Dito talaga kami Siyempre, nakatira. kailangan dito gawin eh, no? Opo, Oh. dito talaga. Mga kapatid, ito Toyota Innova 17 model. 2017. Yung mga Fortuner na ginawa natin, anong model? 17, saka yung latter part ng 2018. Kasi ganito yung kanilang clutch drum housing. Ito yung forward drive na. Ito yung nakakabit mismo doon sa torque converter. So, ito yung talagang magpapaikot nung halos lahat ng lining sa loob ng inyong transmission. Ito nga yun. Madami pa yan eh, oh. Madami pa yung pyesa nito. So, lahat yan pinapaikot nito. Pero ito nga lang kasi, nag-i-engage yan. So, ting mag-i-engage ito bro, napwepersa to. Eh kasi nga, yung design niya, ganito, pare hawakan mo. Hawakan mo yan ha. Kukuha ko isa rito. Na ito, parang ganito kasi yan eh, pagbuo eh, oh. Ganyan siya. So, ang nakakapit, ito lang. Ito lang. Pero dito, considered na parang, na yan dito, biyak, yan oh. Pero ang nakakapit yan, ito lang. Yan, lahat ng nakaumbok, yan lang ang may kapit sa kanya. Matibay naman to. Kaya lang, pagdating dito, lumiit pa, pwersado to. Kasi forward drive to, ito yung nakarekta doon sa torque converter eh. Tignan mo ngayon, yung mga bagong modelo na, 2019 patas pre, no? 2019 patas, ganito na yung design niya. O, pakita mo pre. Kakaiba na. Buo na lahat, buo. Ito may ano pa yan eh. Meron pang biyak dyan, may gatlape, no? May butas. Oo, so ito, buo na to. Kaya ito, mas matibay. Yung mga 2017 model, saka 2018, mga siguro mid ng 2018, puro ganyan. Puro ganyan. Oo. Kaya talaga nasisira. Kaya sabi natin, pag naramdaman nila, yung mga vlog ko dati, pag naramdaman nila na biglang may kumalas, pa-check mo na yan, lalo na kung 2017 model. Bago ko pa inuwi probinsya, may naramdaman kami diyan sa Angono, yung paakyat. Oo. Para siyang pag nag-stop ka, tas arang ka na. Yun na yun. Simula na yun. Hindi pa lang ganito. Ito malaki na yun. Tanggal na lahat eh. Hindi na nga ako tumakbo yan eh. Alam mo ba yung isa, yung doktor na customer namin na sakasa talaga ginawa. Pinwersa pa napalitan pa ulit ng fluid, pinalitan ng solenoid, pinwersa pa. Ganito na. Nadurog ngayon to. Nadurog na. Nung nadurog, sinira na lahat, pati yung mga planetary gears. Kasi humalo na doon sa doon sa mga gears niya eh. Yan, yung mga gears dito. Yun, yung mga gears na yun, sa ganito, humalo na dito yung ribaba eh. Then, nagkabungi-bungi ito. Ayun. Ito ba, wala pang bungi? Wala pa sir. Ha? Buo pa. Kasi buo pa to eh. Hindi pa Hindi pa nadurog yan. Kasi hindi na po namin ginamit eh, totally. Oo. So, yun. Pag naka 2017 model kayo, Innova, Hilux, Hi-Ace, pati yung Fortuner, halos kadalasan ganito yung kanilang drum.
Talagang ito ang papalitan dyan. Plus, ito, sunog lahat mga lining mo. Oh. So, palit tayo ng mga lining. Tingnan mo, grabe oh. Oo nga eh. So, Sabi nga ni sir, ubos tumatakbo pa daw. Tapos yung pinilit-pilit, yun na yun, nasunog. Oo, sunog na. Ayan, oh, sunog yung bakal eh. Oh. Ay, ayan, sunog yung bakal. Oh. Tingnan mo. Bumitaw na lang nung Oo. pinirit ng pinirit. Ayun. Kaya yung may mga Fortuner dyan na 2017, lahat, yung series na yan ng Toyota na automatic, wag lang yung mga kotse, iba talaga yon ng Toyota, na katulad nun sa'yo, ganito ang transmission. Ayan, ang tabayanan nyo yan, pag may naramdaman kayong biglang kumalas, naka-drive o kaya naka-reverse, biglang parang nag-jerk, yun na yun. No? Pabuksan nyo na yan at pasilip na to. Kaya lang, pag pinasilip mo to, tanggal kasi ball body. Hindi mo to basta-basta masisilip nang hindi tatanggalin ng ball body. Yan, oh, tanggal to. Paki-ganon mo nga pare. Oo. Ikot mo nga. Ayan, oh. Oh. Ubos talaga. Tatanggalin mo to eh. Hindi ng ball body eh. Tapos masisilip mo dito yan. Ayan, sisilip mo. Hindi mo yan masisilip nang hindi mo tatanggalin yung ball body. Kaya talagang kailangan dadalhin nyo doon sa gumagawa ng transmission. Oo nga po. Okay ka, Rod? Opo. Ha? Dakil lang gagastusin mo. Dakil. Oo. Dakil. Para sigurado dito talaga sa Ay, oo. occurrence. Marami na tayong ginawang ganyan. Yun nga lang, yung lugar natin kasi wala pa ako makuha mas malaki pa eh. Oo. Ayokong pagaluin yung transmission saka mechanical. Pero pagka dumating na yung insurance natin, meron akong kukuning mas malaki doon. Ang tabayanan nyo yan, mga kapatid. Susukatin ko lang si Sir. Ano bang height ni Sir? 5'5 ako sir eh. 5'5", 64 inches. Eh, gaano ba kataas to? Dito, akyat ka. Tignan mo nga yung gaano kataas yung ano natin. Oh, ano ba yan? Oh. Mga kapatid, sinusukat ko lang ha. Kasi yung may-ari nito, nananahimik yung crosswind. Eh, pinataas. Tignan nyo naman oh, kung gaano kataas yung ano, yung crosswind. Oh, yan oh. Halika dito, sir. Dito ka. 7 feet. Eh, yung bang garahe mo, kakasya ba to? Ha? Open naman po yung garahe. Open yung garahe mo. Eh, tignan mo, sir. Pumesto ka nga dyan. Oh, kung gaano kalaki ngayon yung crosswind mo. Pakita mo nga si sir, oh. Kaya bang umakyat, sir? Kaya naman. Ha? Kaya? Sige nga, subukan mo nga. Medyo malakas pa sir ang tuhod. Sige nga, subukan mo nga. Subukan mo. Dito. Cameraman. Oh, dito. Pakita mo dito. Oh, bagay na bagay, ah. Ha? O, sige nga. Dito tayo. Halika, sir. Baba ka rito. Interviewin kita. Bakit mo naisipang gumastos ng malaki dyan sa crosswind mo? Anong model ba tong crosswind mo, sir? 13 sir. 2013? Opo, Tinak mo 60 plus. 60 plus na po. Oh, 50 plus. Kailan pa ba ito pinasok sa amin? Nung mga January siguro, second week. Second week ng January, eh sabi namin may nauna pa. Ano? May una. 4 po yun. 4. O ngayon, tapos na yun sa'yo. Pero ang dami mong nilalagay na burloloy, sir. Eh ito, dapat may damit. Oo. Oh, may damit to, may may damit. pouch yan. Oh. Bawal sa HPG. Magagalit yung mga kaibigan nating HPG, ha? Lalo na dito sa Rizal. Marami tayong kaibigan dito. Tapos mga kapatid, ito, naka-double wishbone suspension na po ito. Pakita mo yung sa ilalim, oh. Ayan, oh. Yung mga crosswind na nakikita nyo po na ordinary, yun po ay naka-torsion bar. Pero ito po, naka-coil spring na yan. At kung mapapansin nyo rin, yung kanyang steering system ay naka-rack and pinion na po ito. At ito po, double wishbone suspension, kaya malakas. Yung upper, saka yung lower, double wishbone yun. Samantalang sa crosswind, yung lower, hindi siya double wishbone. Kaya pagka inaangat yun, pinipihit yung torsion bar, gumegewang-gewang. Gumegewang-gewang. So ito, matatag talaga to. Katulad na rin to no ibang mga ginawa namin ng mga double wishbone suspension. Ngayon mga kapatid, ito, hindi ito katulad ng mga wine-welding lang, inaangat, pinapatungan. Kasi ito, buong differential to ng Isuzu Pargo. Pinapalitan. No? Oh, yung buong differential na yon, isasalpak lang namin dito sa chassis nito. So wala nang pagkakaiba to doon sa mga artista van na ginagawa, maging yung mga hammer na assemble diyan sa Pampanga. Yun din kasi ang ginagamit na suspension. Ang likod po nito ay Pajero. Nakita mo ba disc brake din? Disc brake na, yun ang kinagandahan kasi disc brake na siya. Disc brake na lahat, no? Malaki gulong, maano na sa preno. Tapos ano to, 4.8 pa ang ratio nito. Kasi nga malaki, sa akyatan. Pero siyempre, wag mong expect na kapag ka nasa highway ka, tatakbo ka ng 150 dito, sir, ha? Hindi. Wag mong expect yun. Pero siyempre, dahil sa lumaki gulong mo, pag lumaki gulong, high speed yan eh. Di ba? Yung bata, yung isang hakbang niya, maliit. Pero yung matanda, yung isang hakbang niya, malaki. Nauuna siya. Yun, i-consider mo na lang, ito yung malaking gulong at ito yung maliit na gulong. Pero parehas lang kayo isang hakbang. Di ba?
So, high speed din yan. Kaya lang, ni-low speed natin yung differential para malakas ka naman sa akyatan. Sa hatak. Kasi pag hindi mo ni-low speed ang differential, hindi makakaakyat to sa bundok. Opo. Saka pag nalulubak ka, hindi siya alis doon kasi Alis nga ka agad, naka-high speed siya. So, yun ang ginagawa natin pag tayo ay nagko-convert ng mga ganitong sasakyan. Lahat naman ng mga 4x4, lahat po yan ay naka-low speed ng differential. Pero siyempre, yung mga original na 4x4, talagang malalaki makina nun. Ikaw kasi naka 2.5 ka pa eh. Opo. Ang isang pwedeng gawin natin na upgrade dito, maglalaki ka ng turbo. Yun nga po. Yun naman Balak. yun, yung Next. susunod. Next. Yung susunod natin. Tsaka yung intercooler nyo dito. Actually, kahit wala ka na intercooler. Kahit wala na ba yun? Kasi naka-ano na siya eh. Ito oh. Snorkel. Naka-snorkel ka na. So ito yung malamig na hangin na papasok. No, hindi katulad yung nandito dati, mainit din yung nakukuha niya. Ngayon, may fresh air na papasok doon, malamig, napapasok direkta sa makina mo. Yun din naman ang trabaho ng intercooler. Makahigop ka ng malamig na hangin. Pero kung magpapalit ka ng malaking turbo, pwede ka ngayon maglagay na intercooler. Kasi yung malaking turbo, mainit po yan. Compression kasi yan eh. Anything na kino-compress mo, umiinit talaga. Kaya kailangan ng intercooler. Yung next project naman yun. Next project naman yun. Kaya lang, sir, medyo... talaga bang binody color mo tong yung bumper mo? Oo, gusto ko talaga. Pangarap ko talaga yung body color. Body color. Nung nakita ko tong gantong gawa nyo, yung... Naalala nyo si Boyong dyan? Si Boyong yung Mitsubishi. Oy, HPG yun. Si yun. Boyong, HPG yun. Nagpunta kami dito, sabi namin. Pangarap namin ganyan, next. Tapos nag-ipon kami. Yung isang taga Davao na ginawa namin ganito rin, body color. Same color din kayo. Ganito rin yung sasakyan niya, nag-body color siya. Mahilig ka sa ilaw, sir Ang dami mo nang kinapakabit na ilaw, meron pa dun sa hood. Medyo kasi namin yan medyo pangarap kasi namin. Pag nakakuha naman tapos pag nauli, di tanggal na lang. Tara, samahan natin si sir, ipakita natin yung build nito dito sa gilid. Tara sir, kasya ka ba rito? Kasya naman sir. Liga. Okay. So, hindi pa masyadong malinis, medyo nadumihan pa to. So, ayan mga kapatid, ang gulong ni sir ay naka-Teramax siya na Cylon. Ito po ay 33 by 12.5, no? Yung gulong na to, bagong-bago yan. No? Ito po ang inilalagay ni Autorans, pati ito pong mags na to na MOD. So ito yung stepboard ni sir. Gawa din po yan ng Autorans, naka-body color siya. At ang isang maganda dito mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, ito ay naka-disc brake. Ayan, tingnan nyo po. Naka-disc brake po yan. Kaya kahit na ito, idaan mo sa baha, dahil ganun na magiging trabaho nito, pag bumabaha, susugod ka eh. Kaya yan, idaan mo sa baha, since naka-disc brake ang harap, naka-disc brake ang likod, mga ano lang ng konti ang tubig niyan, kapit na ulit ang preno. Tsaka hindi lang yun. Pag pumarada kayo sa SM, makita yung ganyan yung naka-max tapos naka-disc brake, guwapo. Pero SM labas ka lang. SM lang. Hindi ka pwede sa SM loob. Hindi makakapasok. Yabang mo, SM labas ka lang pala. Biro lang. Okay. No, dapat nandito yung dating plate number, pero tinanggal na natin at dito na po nakalagay yung plate number. Yung iba kasi, yung mga ginagawa namin na nandito yung spare tire, hindi na rin po kasi pwede doon dahil malaki nga yung diameter ng gulong eh. So hindi na rin pwede rito dahil sobrang laki rin ng gulong. Tsaka bibigat. Masisira ito. Masisira. Kaya nilagyan natin ng ganitong spare tire mounting. Yan. Ang laki na, sir. Ha? Parang may kulang pa to eh. Parang kulang ka pa ng mudguard eh. No? Wala pa tayong mudguard dito. Jaos. Yung Jaos, no? Jaos. Pero copy lang yun. Yung Jaos na copy. Yan, kitang-kita yung kaluluwa ngayon nito. Pwedeng ipa-undercoat mo yan. Undercoat. Para maganda ang itsura. Pero yung mga ikinabit naman namin, pinturado yan, yung differential ng Pajero. Tingnan mo, pati dun sa kuhanan mo yung harapan na suspension. Ito talaga, yung kung ano yung ginagawa sa mga 4x4, yung molye nilalagay sa ibabaw ng differential. Pagka gusto mo 4x4, yun yung mga design talaga ng 4x4 eh. Tapos doon sa harap naman, talagang yung chassis doon sa harap, nakapatong doon sa differential ng Pargo. Kaya ito, mapapatakbo mo to kahit mabilis, lumiliko ka, hindi ito yung parang gumegewang. Hindi siya parang gumagano. Hindi yan gumegewang. Kasi yung suspension mo, as is yan, walang ginalaw dyan, walang sinira dyan, walang binago. Kaya talagang yung takbo niya, maayos na maayos. Ano nga pangalan, sir? Peter po, Peter. Si Peter. Yung misis mo, sir, ano pangalan? Rebecca. Vicky. Ilan ang anak nyo, sir? Wala pa po. Ito ang magiging anak nyo, dabulag. So ano ngayon ang pangalan mo dito, sir? Ang pangalan namin dyan, sir, kasi naghango nga kami ng gulay, bell pepper. Kasi kakulay siya ng bell pepper. Bell pepper. Kakulay siya, maanghang.
Oo. Manghang konti. Bell pepper, the vegetable master. Master. Diba? So yan mga kapatid, ito na sportivo. Nilalagyan na lang ni Mark ng mga borloloy pa. Sige, testing. Aba, mukhang makakapasa ah. Sige nga, sige nga. Okay, pasado. Okay, pasado. Sige, baba mo muna. Oh, maipit ako. Ayan, nilagyan ni sir ng ilaw ulit dun eh. Basta bilin ko lang sir, dapat may pouch ha. Kasi yung yung lagayan ng parang mga lagayan ng cellphone na gano'n, yung pouch. Tapos dihila, di garter. Kasi mahuhuli talaga yan ni Gabriel Go. Kilala mo ba yun? Oo, si Gabriel Go. Matapang yun. Idol natin yan. Lagot ka kay Gabriel Go. O, tsaka sa HPG, mahuhuli yan. Pero kung borloloy lang, mayroong takip. Okay lang yan. Kasi gagamitin mo lang naman yan doon sa oras ng pangangailangan. Kung ikaw ay nasa trail, ikaw ay nasa bundok, malakas ang ulan, talagang pagi, hindi mo makita yung daan, yan, gagamitin mo yan. Pero wag mong gagamitin yan sa normal na driving kasi nakakasilo yan. Kalsada. Baka mag-cause ng aksidente. Ayun po. Ayan ha. Sir Peter, ayan na, makukuha na ba ngayon to? Hindi pa. Hindi pa, magpapa-change oil pa ako. Ayun, may change oil pa. Oo. At saka papapalitan ko rin yung coolant. Coolant. Para the best. Oo. At saka siyempre, i-road test pa natin yan. Oo. Para talagang pag binigay natin kay Sir Peter, pati makina niya, maayos na. So yun mo na mga kapatid, kung meron kayong ganitong klaseng sasakyan na medyo luma na, gusto nyo mag-iba pa ang kanyang forma, ito po, nakakabali ng leeg to pag dumaan sa harapan nyo, kasi Isuzu Crosswind, naging isang 4x forma. Mga kapatid, maraming salamat. Papakita ko po sa inyo yung makina nung Isuzu rin, nasiraan sa TPLX, dinala dyan sa gawaan sa Tarlac. Ipakita ko lang sa inyo, nilinis na po namin yung lahat ng mga pyesa niya. Ang hinihintay ko na lang po ay yung engine block po na manggagaling din sa tokayo mo, si Peter. Yung tokayo kong Peter. Yung aming machine shop. Hiwa-hiwalay na oh. Ito yung fuel lines. Ito yung timing cover. Tapos crankcase. Hindi ka mandidiring hawakan mga kapatid. Tignan nyo kung gaano kalinis yung makina po ng 4JA1. Oh, ito yung kanyang rocker arm, no? Assembly. Oh, yung kanyang EGR, no? Ito yung mga EGR valves, intake manifolds. Tapos itong camshaft, pulley, starter. Tingnan niyo naman, nalilinis kahit hawak-hawakan ko. Hindi ka mandidiri. Oh. 'Di ba? Pero alam niyo, nung ito dinala dito sa amin, ang buong akala no may-ari nga, ito general overhaul, 'di ba? Nakita niyo naman sobrang dumi. No, ang tindi ng ginawa nung dating shop nito diyan sa Tarlac, hindi man lang talaga nilinis, binayaran sila ng 63,000 pesos. Eh wala pong nangyari, bumubulwak pa yung langis doon sa suksukan ng dipstick. O tingnan yung injection pump, malinis na malinis yan, parang bago. Lahat po yan. Pati itong oil cooler. Malinis. Okay? So, ito naman doon sa intake manifold, galing sa turbo. Yung output ng turbo, papasok sa intake manifold. Okay, ito yung turbo. Ito yung water pump. Check natin. Ala, hindi na pwede water pump dito. Tingnan mo, ikutin mo. Ito yung mekanikong galing ng Saudi. Para lang makita na nung may-ari. Pat maniwala, ikaw galing ka Saudi, paikutin mo, hindi na pwede yan. Ang gaspang sobrang gaspang, hindi na pwede. Catalytic converter, ayan po. Alternator, exhaust manifold, kompleto na po yan. Hinihintay ko na lang yung kanyang cylinder head at yung kanyang engine block na nandyan pa po kay Peter Saison, ang ating machine shop. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Huwag po kayong mag-alala dito sa Autoruns. Meron din naman po kaming back job. Meron din naman po kaming mga nagiging problema sa aming ginagawa. Pero, inaayos din po namin yan. Hindi naman ibig sabihin ako yung nagbablog, pinapakita ko yung mga ganitong mga sitwasyon, no, yung ganitong mga senaryo, hindi na kami nagkakaroon ng back job. Wala pong talyer na walang back job. Wala pong talyer na hindi nagkakaroon ng problema. Pero iba naman yung problema doon sa mga nanloloko at hindi talaga alam yung kanilang trabaho. So yan po ang iwanan ko sa inyo ngayon mga kapatid. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.